Hi guys! Finally ay may share ko na po sa inyo ang aming naging trip sa Bohol couple of months ago. Yes, medyo matagal na po itong trip na ito pero ngayon ko lang siya nagawang i-edit at ngayon ko lang siya ma-share sa inyo. Kaya sobrang excited po ako. And as you can see, si Emmanuel sobrang excited din ang batang ito kasi po ay first ever niya na sasakay sa eroplano. Kaya lahat kami ay sobrang excited din naman po talaga for him. Sino excited? Sumakbo na ako doon. Oh. I feel so sick. Ayan, dito medyo nakakatawa si Kuya. Kasi si Emmanuel po yung tipo ng bata na talagang palasunod siya sa rules. So, feeling niya, which is totoo naman, kapag hindi kami sumusunod sa mga rules, matotrouble kami. Kaya minsan naiinis siya kapag ako mismo, pasaway ako. So, ayan yung aking mga pamangkin and si Emmanuel, very excited kami. Inagahan po talaga namin ang punta ng airport at that time kasi po, ang dami naming napapanood and nababalita ng mga terrible and very horrible na airport stories. So, though domestic lang naman yung flight namin, we'll never know pa rin, diba, kung ano yung aabutan natin. So, medyo matagal pa rin kami naghintay, kaya kumain muna kami, tapos naggala-gala kami ni Emmanuel, and nung medyo napagod na nga siya, ayan, humiga na ang bata. So, that time, wala pa masyadong tao, but then, hanggang papalapit yung oras ng flight, tumadami na rin sila. And nauna kaming makasakay ng shuttle bus going sa plane. Nagkahiwa-hiwalay kami ng kapatid ko at saka isa ko pamangkin at ng asawa niya. And that's Emmanuel. Amazed na amazed siya sa aeroplano. Mommy, this means the technology has gone up a lot. Yes, we can control lots of things. Oh my Lord. They are so big. And ayan na nga po yung eroplano na aming sasakyan. At nakakatuwa si Emmanuel. Sobrang excited siya. Kaya napa-happy dance talaga ang batang yan. Isa po talaga sa mga matagal ng dream ni Kuya ever since maliit pa lang siya ay ang makasakay ng eroplano. Kaya nakakatuwa naman na ngayon ay finally, diba, natupad yung isa sa mga bucket list niya talaga. And habang nagkakagulo ang ilang pasahero sa pag-akyat, nagkaroon naman kami ng chance na makapag-picture-picture po sa labas. And that's Kuya. Akala mo malaking tao, nakala mo mamang-mama na naglalakad sa loob ng airplane. And since nauna nga po kami sa mga kapatid ko, ayan na sila. Ayan. So, dumating din sila. So, nakakatuwa lang. So, syempre excited kami, diba? Dahil first time ni Emmanuel tsaka ng asawa ng kapatid ko na makasakay ng eroplano. Though, medyo nakaka-disappoint lang kasi yung eroplano ng nasakyan namin on the way to Bohol ay mainit. As in, sobrang init niya talaga sa loob. And no choice naman kasi nga, ganun talaga. Wala ka na magagawa kundi magpaypay ka na lang all throughout the flight. So, that's us having some pictures also. And si Emmanuel po ay nakakatuwa sa kanya. Very smart itong batang ito kasi nakapag-download siya agad ng mga movies na gusto niyang panoorin during the flight. And ayan, so sabi niya medyo kinakabahan daw siya sa pag-take off ng plane. Kaya talagang holding hands muna kaming dalawa. Ayan, so nakakaawa dyan si Kuya kasi po ay sobrang init nga po talaga sa loob ng aeroplano kaya pawis-pawisan siya. Though sa sobrang antok ay nakatulog rin naman talaga siya. Welcome to Panglao. This is Daniel and together my team. Bangis for guests is welcome inside the aircraft. And ayan, selfie-selfie muna kami dito sa labas ng airport sa Panglao. And nakakatuwa lang, shout out po pala kay Kuya na na-hire ng kapatid ko. So sa lahat ng naka-chat na travel and tours nung kapatid ko, ayan, ni Joy, ay si Kuya lang talaga yung pinaka-affordable yung rate. And in fairness naman kay Kuya, napakabait niya. And ayan po, first stop namin, kahit antok pa, pagod pa sa biyahe, ay nag-ATV talaga kami. So parang 3 days, 2 nights kami sa Bohol. Kaya yung first day po talaga namin, sinulit agad-agad namin. So, ayan nga, ATV experience po namin. It's definitely one of the best experience that we've had po talaga sa Bohol. And I highly recommend na itry nyo ang ATV na ito. Kasi nga po, it's a really fun experience for me and for everybody rin po. Hello guys! I'm gonna get back under frame.
Young Toto Test and Kako para Hindumaki to Young Franks Go. Joy! Woo! Wait lang! Let's go! Woo! Oh, medyo hard. Bricks! Nak! Joy. Trap. Joy is trapped. Go! Okay, go! 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 Woo! Go! Kaya mo yan. Isa pa. Last one. Last one. Oh, isa pa. Isa pa. Isa pa. It's only patag. Yeah! Diretso mo lang. Diretso mo dito. Okay. Sige po, kuya. Nagkasal ng konti pagdiin. Nagkasalan ng konti para tumakbo. Yan. One more, one more. Ayan, so after ng very fun experience namin sa ATV, konting picture-picture muna habang nandun pa kami, habang namamahinga kami sa lugar na iyan, and that's Emmanuel. Mukhang nag-enjoy naman siya. And after nga po ng aming ATV experience, ay pumunta kami agad sa kung saan makikita ang Chocolate Hills. Yan. Hi, Daddy! Hi, Daddy! Nasa Bohol na kami ni Kuya. Chocolate Hills! Chocolate Hills! Ayun sina Briggs tsaka si Harold Ski. Bakit sila doon? For better view, I think nasa taas na agad sila. Yeah. Pero kami ni Kuya, dito lang kami. Perfect si Kuya eh. Oh, Ikaw diba? din, perfect ka. Oh. Ikot. 1, 2, look at the camera! And here you go, sharing with you also mga kaplanters, some of the pictures taken sa Chocolate Hills. So ayan po, I think nakapila kami dyan kasi dun sa mismong may nakalagay na parang I heart Chocolate Hills, medyo mahaba po yung pila. And ayan na nga, that's us. It's our turn already. And nakakatuwa naman kasi po, yung driver po na nakuha po ni Joy, ay siya na rin po yung naging tour guide namin. Tapos siya na rin po yung nag-picture-picture po sa amin. And after po sa Chocolate Hills, ay magla-lunch naman kami. We're having lunch at the Enchanted something. Ayan.
So after po namin mag-lunch ay binisita po namin ang mga kapatid kong tarsier dito po sa place na iyan. Ay lalaki na ihe, ngayon babae na lang. And my plantita heart is really happy to see this amazing beautiful plants po dito sa place na ito. So nakakatuwa lang kasi yung fiddle leaf nila, yung rubber trees nila, napakalulusog, napakaganda. Even their bromeliads, napakaganda po talaga ng landscaping. And isa yan sa kinakaaliwan talaga namin yung statue ng tarsier na iyan. And this one naman po, real tarsier na iyan, diba? Nakakatuwa. So, bawal kang mag-ingay dyan sa place na yan kasi baka mabulabog natin yung mga tarsier. Kaya very quiet lang po kami. And itong isang ito, medyo I think sleepy siya talaga. Ayan. So, syempre, isi-share ko ulit sa inyo yung some of the pictures po taken. Napaka-cute na mga tarsier. So, bata pa lang ako, talagang excited na ako and looking forward talaga ako na makakita ng real tarsier. So, kahit na medyo maedad na ako nung nakita ko sila, still, I'm very happy. And ayan nga po, in fairness kay Kuya Driver talaga namin ha, napakagaling niya talagang photographer kasi kuhang-kuha niya yung bawat anggulo. And after namin pong bumisita sa mga tarsier and mag-lunch, ay bumisita naman po kami sa man-made forest, if I'm not mistaken, which is napakaganda. Ayan, ayan po siya. Dito nga lang sa lugar na yan, do napakaganda niya talaga, picture perfect. Kailangan po talaga mabilis kayo kasi mabilis din ang takbo ng mga sasakyan. So after po namin sa forest ay dumiretso po kami agad sa church and sa isa po sa mga souvenir shop sa Bohol. So medyo after lunch na po yan kaya sobrang init na rin. Pero again, it's a must visit, especially po yung church. Kaya nag-go pa rin kami. So after a very long, tiring day, ayan, deserve namin ang magpahinga. And dito nga po kami nag-check-in sa Madison Garden and Residences, which is a few minutes away from the beach. Yes, hindi siya walking distance. So, okay lang yun kasi po, we needed to cancel yung first hotel namin na naibook. And hindi naman ho kami nagsisi kasi ang laki ng natipid namin nung nag-book kami dito sa Madison Garden and Residences. And ang nakakatawa dito, may swimming pool din sila and yung pool po nila, walang nag-swimming na any guests nung gabi. Kaya solong-solo ni Emmanuel yung pag-swimming. Solong-solo namin yung mismong pool nung gabi pong iyon, first night namin. So which is nakakatuwa. And dyan na rin pala kami nag-dinner. Marunong na mag-swim si kuya ko. Ha? Hindi pala malamig. Oo nga. Oo, bricks. Okay, patapos naman yun eh. Ayoko maligo. Oh. Ay, di daw malamig. Oh. Ayan. At since solo nga po namin yung pool, walang ibang nag-swimming or naligo ng mga guests, ay dito na rin po kami nag-dinner. Yes. So, dito na po kami nagpa-set up ng dinner namin by the pool, which is a really great experience po talaga for us. And that's also some of the pictures po taken on our first night. Ayan, first night po namin yan. And since it's been a long day, ayan po yung aming matching pajamas ni Emmanuel. And morning agad, yes, morning agad-agad na. Pasilip ko lang sa inyo yung kanilang napakasarap na free breakfast. Yes, may pa-free breakfast po sila dito sa Madison Garden. And after nga po ng isang nakakabusog na breakfast, konting emote-emote muna tayo. And after ko nga po mag-emote-emote, ayan, may energy na ako para mag-quick tour dito po sa Madison Garden and Residences. Sobrang nakakatuwa, sobrang napaka-tropical and relaxing ng vibe po dito. And in fairness, very quiet. Very quiet sila this morning. And ayan, nag-iintay din kami rito ng service going to the beach naman po. So yung service na yan, parang ararentahan mo lang yan dun sa mismong resort dito sa Madison. And I think the fare, hindi naman siya ganun kamahal, knowing na ilan naman po kami and private naman yung arkila po namin. Ayan. So, konting video sa mga koi fish. And these are also some of the pictures taken po while we're waiting for our service.
Ayan. So, again, napaka-relaxing. Ayan po yung sinasabi ko. Arkilado namin yung buong sasakyan going to the beach. Kaya, okay din naman. Sulit din naman po yung ibinayad po namin. O, diba? Sobrang excited. And this is our second day. Yes, second day na po namin sa Bohol. Kaya, mag-beach na po kami. Yan, watch out for part 2 mga ka-planters kung saan i-share ko po sa inyo ang aming beach experience dito po sa Bohol. See you sa part 2! Ayan. Tapos sobra ako natuwa dito sa pamangkin ko kay Briggs. Kasi nung nakita niya nagsosolo si Emmanuel, tinabihan niya tapos sinamahan niya.